Magandang gabi at maligayang pagbabalik sa Anino sa Dilim, ang podcast kung saan sabay-sabay nating sisilipin ang mga nakakakilabot at misteryosong bahagi ng internet. Kung bago ka rito, hi, ako nga pala si Mama Creep. At kung mahilig ka sa misteryo, spooky stories at mga kakaibang kwento, tamang-tama lang na nandito ka ngayon. Umaaligid na ang February 14, tamang-tama para sa ating topic ngayong araw. Ang Pinoy version ng love potion o love spell, ang gayuma. Isang disclaimer lang bago tayo magsimula, huwag niyo po itong gagawin o susubukan pagkat ito ay delikado at maaari kayong mapahamak. Mas mainam na kumonsulta sa eksperto kung may nais na malamang impormasyon. Okay? As usual, isang malaking shoutout kay Kea sa pagtulong sa research. Sobrang napapadali at gumagaan ang trabaho ko dahil sa kanya. Maraming salamat. Also, shoutout din kina Rig, Chi, A at Val sa suporta. Maraming salamat sa pakikinig. O siya, simulan na natin. Ano nga ba ang gayuma? Kung simpleng usapan, ang gayuma ay isang bagay o ritual na ginagamit upang mapamahal ng todo ang isang taong inaakit mo o iniibig mo o gusto mo. At ayon sa kwento, kapag naisagawa ng tama ang gayuma, ito ay gagana. Ngunit, kapag nagkamali ka, nako, may kaakibat itong mga kaparusahan. Hindi malinaw kung saan at kailan talaga nagsimula ang paggamit ng gayuma sa Pilipinas. Ngunit habang ginagawa namin ang pananaliksik para sa episode na ito, may isang lugar na paulit-ulit na nababanggit, ang Siquijor. Ang Siquijor ay isang island province sa Pilipinas na matagal nang iniuugnay sa mga sinaunang tradisyon ng panggagamot at espiritual na paniniwala bago pa man dumating ang mga Kastila. Mas madalas itong itinuturo bilang lugar kung saan matatagpuan ang mga manggagamot, mananambal at mga taong gumagamit ng halamang gamot at ritual para sa pagpapagaling, kaysa bilang isang isla ng pangkukulam gaya ng madalas na ikinakabit dito. Sa katunayan, mas kilala ang isla sa mga healing practices kaysa sa paggawa ng gayuma. Bagamat may ilang gumagawa o pinaniniwala ang gumagawa ng ganitong uri ng ritual, hindi ito ang pangunahing focus ng mga traditional na gawain sa Siquijor. Nga lang, madalas ang pagkakadikit ng isla sa konsepto ng gayuma ay nagmumula sa maling akala na ang paggamit ng mga halamang gamot at sinaunang pamamaraan ng panggagamot ay otomatikong nangangahulugan ng pangkukulam. Isang pananaw na nabuo dahil lamang sa pagiging tradisyonal ng mga practice na ito. Ayon sa ilang paniniwala naman, sa ilang bahagi ng isla, kabilang na ang bayan ng San Antonio, may mga individual na patuloy na nagsasagawa ng tradisyonal na panggagamot na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ngayon, ayon sa libro na Witchcraft, Filipino Style by Nid Anima, ang gayuma ay kadalasan isang di pangkaraniwang timpla ng mga damo at mga ugat halaman na isinasawsaw sa langis at pinapahid sa balat ng nais na maging biktima o yung iniibig mo. At minsan, maaring ito rin ay isang inumin. Ang inumin na ito ay kadalasang gawa gamit ang pinakuluang balat ng punong kahoy at may halo na mga damo. Ang sabi nila, ang lasa daw nito ay mapait at tiyak na mahirap daw lunukin. Ngayon, walang nakasulat sa libro kung anong uri ng damo ang gamit sa pagtimpla. At siguro, para sa ikabubuti na rin yun ng lahat. Ayon sa isang artikulo na aming nahanap na pinag-uusapan ng mga charms at mga anting-anting na naipublish ng Buhay Batangas website on August 27, 2017. Ang author nito quoted an anthropological paper entitled The Charms of the Tagalogs, published in 1915 by Gonzala Bunag.
Ayon sa research, walang nakasulat na herbs na ginagamit sa paggawa o pagtimpla ng isang gayuma. Sa halip, sabi ni Bunag may 3 basic ingredients lang daw. Isang laman loob ng ibon, langis ng nyog, at itlog ng inahin. Magsimula tayo sa laman loob ng ibon. Ayon kay Bunag, ang isang gayuma na gawa mula sa laman loob ng ibon ay sinasabing walang epekto sa isang babae na hindi mahal ng isang lalaki. So, ibig sabihin, kailangan mahal mo na yung taong yun bago mo to gawin, I guess. So, ang partikular na bahaging katawan ng ibon na ginagamit para sa gayumang ito ay ang kasangkapang pangkasarian ng ibon na kung tawagin ay ang tiwid-tiwid. Sa kasamaang palad, hindi namin tiyak na makilala kung anong klaseng ibon nga ba ito or kung totoo ba talagang hayop ito. Ngayon, ang kailangan mo lang daw na gawin ay tanggalin mo ang tiwid-tiwid o ang kasarian ng ibon nang hindi ito namamatay. Pagkatapos ay palalayain mo ito. Sa ilalim ng init ng araw ay kailangang patuyuin ang kasarian ng ibon at pagkatapos ay didikdikin hanggang sa maging pulbos. Pagkatapos ay ihahalo mo daw ang pulbos na ito sa sigarilyo na may tobako. At upang ito ay gumana, ang usok mula sa tabako ay dapat malanghap na magiging biktima o sabihin nating crush mo. Kaya naman, kung sakali na makumpleto mo ang preparasyon, ang kailangan mo nang gawin, ang susunod mong gagawin ay magsigarilyo katabi ng gusto mo or ng crush mo para malanghap nila ito at siguro paniguradong mai-in-love na sila sa'yo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang proseso ng paggayuma gamit ang langis ng nyog. Ang sabi ni Bunag, kapag ang punong niyog ay namumulaklak sa silangan at namunga ang bulaklak na ito, ang langis mula sa prutas nun ay epektibo upang mapamahal ang isang babae sa lalaki. Paano nga ba ito gagawin? Kailangan mo lang ipahid ang langis sa balat ng mata o sa noo ng taon na iyong ninanais o may crush para sila ay mapamahal sa iyo. Sa simpleng kasabihan, kailangang mapapayag mo ang crush mo na pahiran siya ng langis para ma-inlove siya sa'yo. Hindi siya ganun ka-discreet kagaya nung pagsigarilyo sa laman loob ng, kagaya ng sinabi ko kanina, yung laman loob ng ibon. So, hindi ko alam kung paano mo to magagawa discreetly. Ito naman na pinakahuling pamamaraan ng panggagayuma ay medyo nakakakilabot. I mean, let's be real, ang paggamit ng gayuma upang mapamahal ang tao sa'yo ay nakakakilabot nga talaga. Pero itong pinakahuling uri ng gayuma ayon kay Bunag ay pinakatrabaho, which is sasabihin ko mamaya. In my point of view kasi medyo stalker ang dating kasi at may paggamit pa ng itlog ng inahin. So, paano nga ba ito nagagawa? Una, kailangan mong makakuha ng buhok ng iyong minamahal. Sunod, kailangang makahanap ka ng batang inahin at kunin ang pinakaunang itlog nito. So, mag-aantay ka pa. If successful ka na dun sa the first 2 steps na yon, ang sunod mong gagawin ay kailangan mong maipasok ang hibla ng buhok ng babaeng gusto mo sa loob ng itlog gamit ang maliit na butas dito na may 1/2 inch na nakausli sa labas. Okay? I repeat that. Hibla ng buhok na babae, ipapasok mo dun sa itlog. Tapos, dapat nakalabas yung end doon, 1/2 inch na nakausli sa labas. Pagkatapos, dapat itong mailagay sa kwarto ng biktima upang pagkagising niya sa susunod na araw ay makita niya agad ito. Ngayon, ang dapat na sumunod na mangyari ay bubunutin ng babae ang buhok na nakapasok sa loob ng itlog. At kapag ganito daw ang nangyari, ay mapapamahal na ang babae sa'yo? 'Di ba? Sabi ko sa inyo, matrabaho. Kaya kung may balak ka na gawin ito, isipin mo na lang. Papasok ka sa bahay ng crush mo, tapos kailangan mong ipasok yung itlog sa kwarto niya nang hindi niya nahahalata.
Hindi lamang ito mapanganib, kundi isa ring malaking sugal sa panig ng lalaki. Sapagkat paano na lang kung nakatulog ng mahimbing ang babae at hindi nito nahila ang buhok doon sa itlog tapos tinapon niya yon? Ano na lang ang mangyayari sa'yo? Isa pa, wala ding kasiguraduhan na makikita niya agad ito unless na lang ilagay mo ang itlog sa lugar kung saan mas madali niyang makita. Alam mo yun? So, ang timeline niya para sa akin is hindi magandang. Sabi nga ng mga kaibigan ko, mas mabuti pa daw na maglandi ka na lang kaysa gawin mo to kasi matrabaho nga talaga siya. Ngayon, ilan lang ito sa mga halimbawa kung paano gumawa ng isang gayuma. Inuulit at iginigiit po namin na wag niyo po itong susubukang gawin. Karamihan ng mga tao na gumagawa nito ay kung tutuusin, hindi naman talaga masaya sa resulta nila. Kadalasan kasi hindi naman pagmamahal ang nakukuha nila, kundi parang isang tagasunod lang, stalker kung iisipin. Kasi parang hindi naman will talaga ng tao na yun na mahalin ka. Sumusunod lang sila. So, hindi nila ramdam ng totoo. So, kung mangyari man ito sa'yo, parang kulang pa rin. Wala yung genuine na connection na hinahanap mo for sure. Ngayon naman, paano mo malalaman kung ikaw ay nagayuma? Ito ang mga kaunting halimbawa na nahanap namin. Una, hindi mo naman gusto yung tao pero gumising ka na lang isang araw na halos dumapa ka na sa harap nila at mahal na mahal mo na sila. Pangalawa, hindi ka na makatulog ng maayos sapagkat ang tumatakbo na lang sa isip mo ay yung tao na nanggayuma sa'yo. Pangatlo, pakiramdam mo ay gusto mo sundin lahat ng mga utos at bili ng tao na ito sa'yo. Isipin mo na lang, magigising ka na lang isang araw at ang tumatakbo na lang sa iyong isipan ay yung taong yun, na para bang hindi mo na kontrolado ang iyong mga galaw at emosyon. Nakakalungkot yun. Pero sabi nga nila, love can make you do crazy things. So ngayon naman, Mama Creep, paano naman natin pwedeng alisin yung gayuma? Well, kung ikaw ay nagayuma, sa kasamaang palad, wala kaming maibibigay na tamang paraan kung paano nga ba talaga ito maalis. Sa ibang kwento kasi, ang sabi nila, madadaan lang daw ito sa dasal. Karamihan naman ay pumupunta raw sa mga mangkukulam o manggagamot upang masuri at mahanap yung tao na responsable sa panggagayuma sa'yo. Kaya mas mabuti na hayaan na lang natin ang eksperto o mga taong may alam ang magbigay ng solusyon sa inyo. Kaya kung sa tingin mo ang kaibigan mo o kakilala mo ay nagayuma, dumiretso ka na sa mga manghuhula or mambabarang o sino man na may alam sa ganitong klaseng mahika. O ano, kala mo ba dyan tayo nagtatapos? Hindi pa. Sigurado ako na may mga interesado sa inyo na bumili ng gayuma. Kung kami ang kakausapin nyo, sasabihin namin sa inyo na huwag nyong subukan. Pero dahil alam kong makulit ka, punta ka lang ng Quiapo sa Maynila. Maraming nagbebenta sa labas ng simbahan doon. Opo, sa labas ng simbahan. Talagang sikat sila kapag malapit na ang Valentine's Day. Kaya naman, dito natin masasabi na marami pa rin talaga ang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan na paibigin ang kanilang napupusuan. Gayunpaman, ang mga transaksyon ay hindi ganoon ina-advertise. Bakit? Hindi mo kasi pwedeng sabihin ng bastahan na kailangan mo ng gayuma. Sa pagkakaalam namin, kapag nagtanong ka sa mga vendors, ituturo ka nila sa tamang tao para tulungan ka sa problema mo. Sapagkat hindi naman lahat ng nagtitinda sa labas ng simbahan ay nagbebenta ng ganitong uri ng bagay. Sa tingin ko rin, isa itong paraan para maging ligtas dahil nasa vicinity ka ng simbahan at malamang hindi ito kinoconsider na tama o katanggap-tanggap. Ayon sa kanila, ang kadalasan na nagiging mamimili nito ay mga babae na nais na wag ng mga liwang kanilang mga minamahal. At sabi nila, ang presyo daw nito kung bibili ka ng gayuma ay nasa 100 to 500 pesos. Pero pakiramdam ko dahil sa inflation, sigurado akong nagtaas na rin ang presyo nito.
Ngayon, sabi nila, ang mga gayumang binebenta nila ay maaari mong ilagay sa ilalim ng unan mo o ihalo sa pagkain o sa inumin ng taong gusto mo. Ngunit, ipinaliwanag o ipinapaalala ng ilan sa mga nagtitinda nito na hindi nila magagarantiya ang tunay na pag-ibig. Ngunit, tiyak na mapapansin mong magiging mas mapagmahal sa iyo ang iyong iniibig. Ngayon, ang highlight ng aming research ay ang matuklasan ang mga gayuma ay mabibili na rin online. Nakakita ako ng ilan nito sa dalawang sikat na online shop sa Pilipinas. Ang presyo ng mga ito ay pumapatak ng 250 pesos hanggang 1,000 pesos. Ngunit nang mas inusisa ko pa, napag-alaman kong ang ilan sa mga ito ay mas kahawig ang aphrodisiac at hindi ang uri ng gayuma na tinatalakay natin ngayon. At kung may maipapayo man ako, kung pwede, kung pakikinggan nyo, huwag na lamang tayong gumawa o gumamit ng gayuma para pilitin ang isang tao na mahalin tayo. Kasi, honestly, kung para sa'yo, mangyayari yan naturally. At kung hindi naman, okay lang din yun. Mag-focus ka muna sa sarili mo. Learn to love yourself first at ibibigay yan sa'yo ng universe. So, ano sa tingin mo? Naniniwala ka ba sa bisa ng gayuma na kaya nitong pilitin ang damdamin ng isang tao? O para sa'yo, isa lang itong paniniwala na nabuo dahil sa matinding pagnanais na mahalin? Pero etong mas malaking tanong, hanggang saan ka handang umabot para sa pag-ibig? At kailan mo masasabi na sapat na ang umasa at mas mabuting piliin na lang ang sarili? Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Anino sa Dilim, kung saan ang tanong ay hindi laging nasasagot at ang sagot minsan mas nakakakilabot. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!